Welcome to Korea! Pangalawang araw ko na dito sa Korea at gusto kong ibahagi sa inyo ang mga lugar na napuntahan ko. Sabay-sabay nating puntahan ang mga destinasyon dito sa South Korea. Makikita natin dito ang mga nagkagandahang mga palasyo dito sa South Korea. Isa ito sa known tourist spot na binibisita ng mga turista. At dahil first time natin dito sa Korea, tara, samahan niyo akong makita ang kagandahan ng Korea. Sa pangalawang araw namin dito sa Korea ay pumunta kami ulit dito sa Seoul at nagpunta kami sa Hanbok. Dito natin mararanasan na isukat at isuot ang kanilang traditional Korean attire. Dito kami ngayon mga guys sa Hanbok. Susuot kami ng ganito. Pagpasok mo ay pwede ka nang pumili kung ano ang kulay na gusto mong suotin. Dito muna kami magpapalit bago pupuntang palasyo. At kapag nakapili na kayo ng kulay, may tutulong sa inyo paano ito suotin. Napili ko ay pink dahil kakulay siya ng cherry blossom. Pero ang napili ko ay mas mahaba kaysa sa akin at hindi ako komportable sa paglakad. Kaya pinalitan ng ibang kulay. At pagkatapos ay nagpaayos na rin ako ng aking buhok para naman maging presentableng tignan. Ang pagsuot ng kanilang traditional Korean attire ay may bayad. Hindi kamahalan pero worth it. Sinimulan na naming bumaba at maglakad sa kalsada patungo sa palas. Maswerte kami ngayon dahil naabutan namin ang kanilang change of guards. Tinatawag nila itong the Royal Guard Changing Ceremony. This is a popular tourist attraction here in Seoul, Korea. Mangyayari ang changing of guards pangalawa sa isang araw maliban sa Lunes. Ang temperatura ng panahon ay umaabot na sa 19 degrees at mukhang mainit tingnan pero malamig ang simoy ng hangin. Napamangha ako dahil sa telebisyon ko lang ito nakikita noong bata pa ako. Ngayon, andito ako sa harapan nila at makita at maranasan sa personal. Masaya ako dahil kahit ako lang ang nagbabiyahe sa aming pamilya at wala akong mga kaibigan o kasama, may nakikilala naman ako mga iba't ibang tao dito sa Korea na pareho kaming agency na kinuha. At para bang kay tagal na naming magkakilala. Marahil marami sa inyo ang nagtatanong kung paano ako nakalabas ng bansa at nakapunta dito sa Korea na mag-isa. At sa videong ito ay sasabihin ko rin sa inyo kung paano at magkano ang aking nagasto. Mahal ba ang Korea? Sulit ba kapag pumunta ka dito? Malalaman natin yan at the end of the video. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-click subscribe, like, and share. Matagal na panahon talaga na pinag-ipunan ko ang trip na ito at marami sa inyo nagsasabi na nagsasayang lang ako ng pera, sana in-invest ko na lang para sa future. At nakakarinig din ako na sabi na ginagamit ko lang ang pera ni Eric pang gala-gala. At may nagsabi din na sana sa immigration sinabi ko na si Eric ang gumastos ng travel ko. Well, here's the truth. Gusto ni Eric na siya ang magastos ng travel ko but I want to experience na sarili ko talaga na pinaghirapan ang magagamit ko sa trip kong ito. Kaya I work hard for the past few months. At sinabi ko na lang kay Eric na keep that money para sa future expenses natin. But still, I'm so thankful na always supportive si Eric sa akin. Iba talaga sa pakiramdam kapag ang pera na ginamit mo ay pinaghirapan mo. Parang yung sinasabing the fruit of your labor. Kaya habang malakas at bata pa tayo at may panahon pa tayong pwede nating enjoy ating sarili, go with it. We're not wasting money but we're buying memories. Para sa pagtanda natin ay hindi natin nakakalimutan ang mga bagay na ginawa natin habang tayo ay malakas at malusog pa.
Kaya, let's work hard at wag din natin pabayaan ang ating sarili. Before ako nakapunta dito sa Korea, ay nag-book agad kami ng fiancé ko ng ticket going to Vietnam for 15 days. Naranasan ko na kasing mag-solo backpacking, kaya I think makakaya ko na i-travel ang buong part of Vietnam from north to south. Kaso nga lang, hindi ako pinalad na makapunta ng Vietnam dahil ako lang mag-isa at first time ko pa. Kaya malaki daw ang aking red flag na ma-offload. Hindi ako pinalad na yung first country na gusto kong puntahan ay Vietnam at hindi na rin ako nag-take ng risk sa immigration kasi delikado na kapag may offload ang aking passport. Kaya naghanap ako ng agency na legit talaga na agency at nagpunta ako sa kanilang office dito sa SMC side, Cebu City. Ang pangalan ng agency ay Mamala Travel. Pwede nyo silang kontakin sa pamamagitan ng kanilang Facebook page or bisitahin sa kanilang opisina sa 3rd floor SMC side. At ang package na kinuha ko na tour dito sa Korea ay 5 days and 4 nights. Included na po lahat, wala ka na pong babayaran at super smooth po ang kanilang travels and tours. Sobrang sulit at ang dami naming napuntahan ng mga lugar sa Korea. The package cost 45,000 for 5 days and 4 nights, but including na po dyan ang visa and everything, accommodation, food, and lahat-lahat po. Wala na po kayong problemahin at fully loaded po ang tour. Makadagdag lang po kayo ng gasto kung magpag-exchange po kayo ng Korean won sa mga gustong bilhin ninyo like pasalubong, mga pagkain, street food at iba pa. Pero pag ayaw nyo naman pong gumastos ay wala ding problema kasi yung package na babayaran ninyo ay kumpleto na po. At if kung gusto nyo pumunta ng Korea, may special offer sila this coming June 11 to June 15 with a reservation fee for only 7,000 with 5 days and 4 nights included na po lahat, all inclusion, wala ka nang problemahin for as low as 39,999 per pack. Kasama na doon ang pagkain, accommodation, at ang pinaka-importante sa lahat para makapunta ng Korea ay ang processing of your visa. At including na rin round-trip plane ticket. Onward, Cebu to Incheon and Incheon to Cebu. Kaya if gusto nyo magbakasyon at gusto nyo mag-relax at hindi nyo na problemahin pa ang mga lugar na pupuntahan nyo, Mamala Travel Agency ay sagot sa inyo. Paunahan lang po ito ng slot. Kaya before it's too late, just comment down below, and if you have more question and inquiries about the tour, just message Mamala Travel for their Facebook page. Ang pinaka-smooth at pinaka-the best experience ko for my first international travel dito sa Korea with the help of this travel agency. So hope kayo rin. Grabe, unang beses pa lang ako nakapunta ng Korea at paglapas ko sa airport ay napakalamig at yung simoy ng hangin is sobrang linis. Ibang-iba talaga ang aura sa Pilipinas kaysa Korea. Napansin ko rin mga Inday habang kami ay nagbabiyahe patungo ng aming hotel, ang kanilang kalsada ay napaka-organized at napakalinis. Napaisip ko tuloy na kapag sumama si Eric sa akin at hindi alikabok sa Korea kumpara sa Pilipinas ay siguradong mag-e-enjoy siya sa weather kasi sabi nga ni Eric, nag-send ako ng mga video ni Eric, sabi niya same lang daw, may similarity daw yung scene or yung setting sa Korea at sa kanila sa North Carolina. So sabi ni Eric, mag-e-enjoy daw ako sa kanila kapag nakapunta na ako ng Amerika for God's will. Ako talaga mga Inday, kapag nagbibiyahe ko ay ginagamit ko talaga ang sariling perang pinaghirapan ko. Usually tumutulong sa Eric sa akin pero I decline kasi gusto ko na ako muna yung magagastos sa sarili ko hanggang sa kaya ko. Sabi pa nga ni Eric, kapag masaya daw ako na makapunta o maranasan ang mga bagong bagay, kapag tinitingnan niya ako at nakatingin siya sa video ko ay masaya na rin siya. Minsan napaisip ko sa sarili ko na selfish ba ako kasi ako lang yung nagala-gala, si Eric hindi. Pero napag-usapan na namin yan ni Eric mga Inday at sinabi niya sa akin na ayaw na niyang magala-gala. Ako na lang yung sinusuportahan niya at kapag malipayon ko at kapag happy ako sa mga ginagawa ko, masaya din siya mga Inday. So, he's very supportive. Isa din sa rason kung bakit ako gumagala ngayon habang wala pa si Eric or hindi kami magkasama ni Eric kasi alam ko na kapag nasa Amerika na ako, last na yung time na ma-experience ko ang mga lugar na gusto kong puntahan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. It's not being selfish, but it's about the time and the memories I want to do by myself before I get married. Alam ko kasi ng iba't iba na ang buhay kapag married ka na or may asawa ka na kaysa single ka. So while I'm single now and I'm here in the Philippines, I'm making the best time of it bago kami magpakasal ni Eric sa Amerika. Kasi nakikita ko and we know, pati din kayo mga Inday, nakita nyo din yung sitwasyon namin ni Eric na kapag kasal na kami ni Eric sa Amerika and he's
mas matanda na siya kaysa sa akin. Tapos nag-usap na kami na ayaw niya magbiyahe-biyahe. So palagi na lang ako nakastay sa bahay nila mga Inday or sa lugar nila. So hope ma-understand ninyo na I'm not being selfish at gusto ko lang talaga ma-take ang opportunity at gusto ko ring ma-experience while I am wala pang nakahikot sa aking leeg. And the second time around mga Inday na nagkabalikan kami ni Eric, our relationship is really good. May tampuhan man, pero minsan na lang. Sa Korea ay medyo nalilito pa ako sa kanilang Korean won, kaya palagi kong nagko-convert sa Google peso to Korean won kung magkano yung palitan ng peso to Korean won. At sa unang pagpapalit ko mga Inday sa kanilang money exchange ay talagang magiging milyonaryo tayo dito sa Korea kasi 1,000 nilibo ang pera nila dito mga Inday. Pero pagkatapos nung napunta ako sa street food, sinubukan kong natikman yung street food nila. Yun pa lang, isang street food nila mga Inday ang mahal din. Nagpa-exchange ako ng $100 kung dito pa sa Pilipinas ay 5,000. So yung 5,000 ko dito sa Pilipinas mga Inday pagdating sa Korea is naging 144,000. O diba, sobrang laki. Pag may 20,000 na pesos tayo dito sa Korea is maging milyonaryo na tayo. Pero hanggang salita lang pala yun na maging milyonaryo tayo mga Inday dahil kinukuha din sa taas ng bilihin dito sa kanilang street food mga Inday. Nagtanong-tanong ako kung magkano yung pagkain nila sa street food, yung barbecue. It cost 20,000 Korean won mga Day. My gosh, kung sa peso pa, that is 780 pesos. Yan lang sa steak mga Inday nung normal ba barbecue sa atin. Medyo malaki lang sa kanila. At pumunta din ako sa pasalubong shop nila dito sa kanilang Myeongdong mga Inday. Ang mahal-mahal na mga pasalubong dito. Para sa akin, namahalan ako mga Inday kasi 5,000 lang yung pina-exchange ko. Pero kung talagang may budget kayo mga Inday, worth it lang talaga magdala ng pasalubong para sa pamilya. At nabudol ako dito mga Inday sa Korea. Hindi man ako mahilig talaga sa mga makeup, kung ano pa niya ilalagay sa mukha mo, no? Pero dito sa Korea mga Inday, nabudol talaga ako. Yung 5,000 Korean won ko mga Inday, yung 5,000 pesos ko mga Inday is nabili ko ng product dito sa Korea pang facial or serum or yung sunscreen mga Inday kasi yung tag-iya, yung may-ari ng shop na napasukan namin mga Inday, sobrang kinis ng balat. Grabe, napaka wow ako mga Inday kaya nakabili kami ng aking kasama. Yung nabayaran ko sa facial at saka sa serum at saka sa sunscreen is 119,000. Tsaka yung pera ko na pina-exchange ko mga Inday is 144,000 lang. Tapos 20,000 yung barbecue. O may natira pa ba ako? Wala na mga Inday, may natira ako 1,000 Korean won, that is only 40 pesos or 30 pesos here in the Philippines. Wala na akong mabibili dyan sa Korea. Kaya, I keep it na lang as a souvenir. But still, so good and wonderful ang experience ko sa Korea, mga Jai. At kahit gabi na, ay nagpunta pa rin kami sa ibang location dito sa Gangnam Style na madadaanan lang naman namin pabalik ng aming hotel. Kinabukasan mga Inday ay dinala nila kami dito sa shop kung saan tinuruan kami nila kung paano maggawa ng kimbab. Mabilis lamang pala gumawa ng kimbab at napakasakto pa ito kasi it's already 11 o'clock in the morning, so pang lunch na ito mga Inday. Hindi na ako gagastos pa. Pero dahil included at libre na rin ang lunch namin, kaya kumain na lang ako. Sayang naman, diba? May restaurant dito sa Korea na nakainan namin mga Inday na hindi pwedeng ipasok yung sapatos. So, kailangan talaga na hubarin namin yung sapatos. At napakalamig ng floor. So, wala silang libreng tsinelas na pwedeng ipasok or gamitin sa loob mga Inday. Kung may medyas ka, mas better. Pero napakalamig ng sahig. Pero masarap sila. Masarap yung mga pagkain nila dito. And every day sa tour namin mga Inday, iba't ibang mga putahe na pinapakain nila sa amin, experience at mga masasarap talaga sila. Iba't ibang restaurant at mga Korean food. So na-experience ko talaga mga Inday na masarap talaga at healthy kadalasan ang mga pagkain dito sa Korea. At less silang gumagamit ng salt at hindi masyadong mamantika. At hindi talaga mawawala ang green vegetable at saka garlic at saka onion na fresh mga Inday. Ang napansin ko rin dito sa Korea mga Inday, hindi rin sila gumagamit ng mga synthetic na gamot agad-agad. They are usually focused on herbal, kaya marami sila dito mga pine trees, mga herbal medicine, mga tea, mga charcoal, ganyan. Kasi mas i-prefer nila na mag-herbal muna bago ka talaga mag-take ng synthetic medicine kasi most of the Korean, as I know sa tour guide namin at saka sa nakaibigan namin mga Korea people in Korean is they are very health conscious. Kaya muntik na naman ako mapabudol sa kanilang ginger tea mga Inday na it cost 13,000 pesos. Muntik na talaga akong magbayad kaso nga lang pinaisip ko talaga na do I really need it or no? So hindi na lang ako tumuloy mga Inday kumuha kasi
sobrang mahal. Nagpunta din kami sa Red Pine Gallery mga inday. Isa din to sa mga spot kung saan dinadala nila ang mga tourists para promote sa kanilang product for the health benefits. So may mga machine din sila dito mga inday na pwede nilang ma-identify kung ano yung maging sakit mo. So ako yung kinuha nila as an sample sa buong tour. So nakita nila mga inday, kinuha lang nila yung finger ko, maliit na finger ko, at parang nilagay sa maliit na microscope, hindi ko alam, at nakikita doon ang mga cell ko, at sabi nila na yung cell formation ko mga inday is nakikita nila na problema ako sa aking PCOS. I have a polycystic syndrome. At sabi ko sa kanila, yes, that is true. I have PCOS. Noong nagpa-laboratory ako last year, may mataas ako na outcome sa aking mga laboratory mga inday, at nakikita din nila sa microscope nila or sa machine nila, which is tama naman yung mga diagnosis na nakikita nila kasi nagpa-diagnose ako sa hospital before. Kaya muntik na naman ako mabudol mga inday, maubos talaga ang pera ko sa ATM ko mga inday, at pero half of my physical body says hindi mo yan kailangan. You just need to change your habit and lifestyle. Kaya ngayon mga inday, nagpa-lose weight ako, and thankful kasi effective yung lose weight ko. Konti lang naman kasi kakastart ko pa lang. So even Korea is an expensive country, but it's so worth it kung may pera ka talagang pinag-ipunan mo mga inday. So at the end of our tour, napunta kami sa Everland, kaso nga lang bad timing yung pagpunta namin kasi maulan. Napakaganda pa naman mga inday. Sobra, parang unrealistic yung mga flower na mga nakikita ko, yung tulips flower mga inday. Akala ko plastic lang siya, pero it's real flower talaga. At gusto kong pumunta dito sa Everland kasi I want to take the rides, but the weather is not coordinating, so hindi ako nakapag-rides ng masyadong mga inday, especially those extreme rides. So sa iba na lang siguro na country na makapag-rides ako, or sa Hong Kong, or hindi ko alam kung saan. Basta go talaga ako sa mga extreme and very adventurous life mga inday. But even na umulan sa Everland mga inday, still worth it pa rin ang aming pagbisita kasi hindi namin to makikita sa Pilipinas. So isa lang ang masasabi ko, for my first international travel, which is in Korea, is very nice, and I have a very good experience nang hindi ko makakalimutan. And thanks to travel agency Mamala Travel for fixing and for accommodating me, for giving me a nice tour. So see you in my next video, and hope you enjoy the video. Bye bye. The accent of Korean, I think I know how to say it, the accent, but the words I don't know. I will going to say something in Korean, and you translate me what you understand of my statement. I'm sorry. Perfect. What does it mean? What does it mean? Andy is a wonderful, handsome. Right? I don't know what I'm saying. Yeah, I felt it. Yeah. Padayon. Madakong. Padayon ba? Go. I've been together.